Good evening po. Tayo po muna ay manalangin. Kapangyarihan namin Diyos, ang tahanan na sa mga langit, narito po ang iyong bayan. Sa isang pagkakataon na muli kami ay magtitipon upang parangalan ang iyong dakilang pangalan. Buksan ang aming mga labi at ang aming mga puso upang ang mensahe ng aming mga awit na aming aawitin ay magbigay inspirasyon sa bawat isa sa amin. Tawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, maging liman o hayak sa pangalan ni Jesus. Amen. For our first hymn, shall we sing I Found a Friend? For our song of praise, let's sing What a Friend We Have in Jesus.
Happy midweek po. Tayo po ay manalangin. Our gracious and loving Father in heaven, we come before you tonight with grateful hearts, acknowledging that you are our refuge and strength and a very present help in times of trouble. We thank you for this midweek service to pause from our busyness of life and draw closer to your presence. Lord, we bring before you those who are suffering from calamities, especially the families and communities affected by the recent earthquake. Comfort the grieving, strengthen the weary, and provide for their needs. Lord, may your healing hand touch those who are injured. Let the church be an instrument of your grace and compassion in these difficult times. As we worship you tonight, prepare our hearts to listen to your words through your servant, Brother June Maalihan. Fill us with the Holy Spirit so that we may be strengthened in faith, united in love, and ready to serve others. Forgive us from all our sins. This we humbly ask in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Good evening po. Happy midweek. Yun po. So, nabalitaan po natin lahat yung bagong earthquake na nangyari sa Cebu. So, kita natin na parami na yung mga prophecies na binabanggit sa Bible. Floods, wars, earthquakes, famines, lahat nangyayari na. So, sa mga hindi nakakaalam, parang normal lang itong pangyayari. Pero katulad ni Noah, nung panahon na pumapasok na yung mga animals sa ark, hindi nagtaka yung mga tao. So ngayon, may mga hindi rin nagtataka na nangyayari to, parang talagang ganyan lang talaga, parang normal lang. So maging tayo, tingin ko maging guide tayo ng iba na mas mapakilala natin yung Diyos sa mga taong hindi nakakaalam. At kung hindi tayo magaling magsalita, hindi tayo magaling mag-sermon, sana sa pag-uugali makita. Mahaba pag-unawa, pagpapasensya. Yan po. Kami po ang Jasper Group at papasalamat po kami sa nagpaawit kila Sister Laverne at Sister Lynn. Thank you rin po kay Marian sa pagbibigay po ng opening prayer. At ako po ang inyong lingkod, welcome remarks, si Joel Son. And magkakaroon po tayo ng musical offering na ibibigay po ng ating bagong miyembro, si Sister Eileen. And then after po that, si Brother June Maalihan ay maglilid po sa atin, magbibigay po ng mensahe. And magkakaroon ng season of prayer and then magkakaroon ng closing prayer by Brother June Maalihan din. Happy midweek po ulit.
Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. Diyos, sumakilala ka, nang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang awit asigla sa buhay ko. Sa puso ko'y tila, pananalig ko'y naglaho. Pag-sarili ang sinusunod na bibig ko. Sa paglapit ko muli sa Diyos nililingap ako. O Diyos, sumakilala ka, nang lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang tunay. Makilala kang Good evening po. Inaayos ko lang po yung... Ayun. Okay na po. Ayan. Good evening po sa ating mga kapatid. At patuloy po tayong mag-worship sa ating Diyos sa gabing ito. Ayan. Nagpapasalamat ako sa Jasper Group, sa mga participants na patuloy na nagpapagamit sa ating Panginoon. At yun din sa church po at patuloy tayong naglilingkod sa Kanya sa mga gawain na ating tayo ay na-involve. Yan. Sa gabi pong ito at ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkakataong mag-aral ng Kanyang salita. Tayo po ay mag-aaral ng tungkol sa
pangunahin nating ang ating Diyos sa ating buhay, siya yung inuuna natin. Alam natin ang mga kasaysayan sa Bible. Nandyan unang-una yung si Abraham na siya ay inuna niya ang Diyos. Nung siya ay tinanong ng Diyos na siya ba ay una sa kanya, ang sabi niya, oo, at sinabi ng Diyos na iyong ihain o ialay mo ang iyong anak na matagal mong inintay at ito ay pagmumulan ng tagapagligtas. Siya po ay sumunod at gawa ng ito ay inutos ng Diyos at ang Diyos ay una sa kanyang buhay. Hindi siya linlangan at siya ay sumunod. Si Abraham ay ating halimbawa sa ganitong mga bagay. Ito ay nagpapaalala na isang tagapagligtas ang iaalay para sa ating mga kasalanan. Meron tayong pag-aaralan na si Abraham ay isang pinagpalang tao, may mga ari-arian. Balit meron tayong pag-aaralan na sa gitna ng kalamidad o sa gitna ng taggutom, ito po ay kung meron kayong mga Bible sa inyong harap, ito po ay matatagpuan sa 1 Kings 17. Pag-aaralan natin to sa isang pananaw na alam ko, ako ay nakaka-relate dito gawa ng dinaranas natin lahat ang mga problema sa buhay. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, amin pong inilalapit ang pag-aaral na ito. Nanawa, Panginoon, ito po ay maging inspirasyon, maging aral sa amin ang inyong mga salita. Ingatan kami niyan yung Holy Spirit, ito po ay aming hiniling sa pangalan ng Jesus. Kayo po ba ay natagpuan niyo itong 1 Kings 17, magsisimula tayo sa verse 8. Ayan. Ito po ay nang si Elijah ay natuyot ang batis. Siya ay inutusan ng Diyos. Ang sabi rito sa 8, at ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya na sinasabi, ikaw ay bumangon, paroon ka sa Seraphat na nauukol sa Sidon, at tumahan ka roon, narito, aking inutusan ng isang baong babae roon para na pakainin ka. Pag sa panahon nito, ito ay taggutom sa Israel. At nung si Elijah ay nawala na yung nagpapakain sa kanya sa batis, nawala ang inumin sa batis, ay siya ay inutusan ng Panginoon na pumunta sa isang lugar na merong inutusan ng isang babae, baong babae na siya ay pakakainin. Ang sabi pa rito, sa gayoy bumangon siya at naparoon sa Seraphat. At nang siya dumating sa pintuan ng bayan, narito isang baong babae ay nandon na namumulot ng mga patpat at tinawag niya siya at sinabi, isinasamo ko sa iyo na dalhan mo ako ng kaunting tubig sa inuman upang aking mainom.
Alam natin sa kulturo sa Middle East noong panahon na yon, ay kahit ngayon naman, ay ang pag-offer ng tubig ay ano sa kanila yan, privilege. At aanuhin nila yung bibigyan nila ng pansin to para magampanan ang mga ganitong bagay. At sabi pa rito, at nang siya'y yumaon upang kumuha, tinawag niya siya at sinabi, dalhan mo ako, isinasamo ko sa iyo ng isang subong tinapay sa iyong kamay. At kanyang sinabi, ang Panginoon mong Diyos ay buhay. Kayo'y walang kahit munting tinapay, kundi isang dakot na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito ako'y namumulot ng 2 patpat upang kayo'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay. Ito po isang sitwasyon na ito ay huli na nilang meal, maaring sila ay nagtipid ng mahabang panahon at ito na ang yung kahuli-hulihan. Subalit nandito ang isang salita ng Diyos, lingkod ng Diyos na humihimingi sa kanya ng pagkain. At sinabi pa ni Elias sa kanya, huwag kang matakot. Palagay ko po kung tayo ay nasa kalagayan nung babae, iniisip natin, hindi na tayo. Yun ay huli niya ng meal. Huwag kang matakot. Yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak. Yan napapansin natin dito na nagkakaroon ng ang sa conversation nila ay parang naninigurado ang propeta ng Diyos na siya ay sugo ng Diyos dito sa naghihirap na pamilya, na ito po ay tutuganan ang kanilang pangangailangan. Subalit merong mga bagay pag tayo ay nasa sitwasyon na kahirapan, tayo nasa sitwasyon na tayo ay nagkakaroon ng problema sa ating pamilya, sa ating pisikal na katawan, ang sinasabi rito ay unahin muna natin ang Diyos. Ang sabi pa, at siya ay yumaon at ginawa ang yaon sa sabi ni Elias. At kumain ang babae at ang kanyang sambayanan na maraming araw. Di ba po? Siya ay pinagpala at siya ay sumunod, inuna niya ang Diyos at ito ay hindi sila nagkulang. Siya ay naniwala sa sugo ng Diyos na siya ay hindi pagkukulangin. Sabi pa rito, at nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na ang anak na lalaki ng babae, na may-ari ng bahay, ay nagkasakit. At ang kanyang sakit ay malubha na walang hininga na iwan sa kanya. So namatay po ang bata. Alam natin ang kasaysayan na ito ay doon nagsisilbihan si Elijah at nung malaman niya, siya ay umakyat sa taas kung nasan yung bata at ito ay
kanyang sabi rito. At sinabi niya sa kanya, ibigay mo sa akin ang iyong anak. At kinuha niya sa kanyang kandungan at dinala sa silid sa kanyang tinatanan. At inihiga sa kanyang sariling higaan. At siya ay umunat, ang bata ay umunat nung pagaling na nabuhay na. At dumaing sa Panginoon at nagsabi, O Panginoon kong Diyos, idinadalangin ko sa iyo na iyong pabalikin sa kanya ang kanyang kaluluwa ng batang ito. At kinuha ni Elias ang bata at ibinaba sa loob ng bahay na mula sa silid at binigay niya siya sa kanyang ina at sinabi ni Elias, tingnan mo, ang iyong anak ay buhay. At sinabi ng babae kay Elias, ngayoy kalastas ko na ikaw ay lalaki ng Diyos at ang salita ng Panginoon sa iyong bibig ay katotohanan. Ang ganda po nitong lesson na to. No? Tayo po, pag tayo ay kadalasan po pag nagkakaroon ng mga kababalaghan sa ating buhay, katugunan sa ating mga panalangin. Kadalasan naman hindi yung tayo ay masagana. Darating sa atin ang mga kababalaghan, mga katugunan ng ating panalangin pag tayo ay mahigpit na nangangailangan sa Diyos. Ito po ay pinagkakaloob ng Panginoon. Pinahintulutan ng Panginoon na magkaroon tayo ng mga ganitong karanasan para tayo ay makaalala sa Kanya. Sino po ba ang inuuna natin? Kadalasan, tatawag lang tayo sa ating Panginoon pag tayo nangangailangan, pag tayo ay ini-encourage tayo. Sa pagka nagkaroon tayong pagkakataon na tayo mga ilangan sa Diyos, ito po ang kanyang sign na gusto niya tayo lumapit sa Kanya. Ito pong paglapit na to sa Panginoon ay hindi lang isang beses. Ito po dapat ay araw-araw. Lagi tayong, ang sinasabi sa atin ay huwag lang hindi tayo lalapit sa Kanya. At masasanay tayo rito para tayo ay patuluyang magkaroon ng relasyon sa Panginoon. Uunahin natin siya. Meron pang isang kwento dito sa New Testament naman. Hanapin ito. Ito naman ay isang kasaysayan ng isang kabataang ito po ay matatagpuan sa Mark 10. Mark 10. Alam niyo po yung kasaysayan na to. Ito naman po ay tungkol dito sa isang mayaman na lalaki. Mag-uumpisa po tayo sa 17. Sabi po rito, at nang siya ay umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya. Ito po ay lumapit sa Panginoon. At lumuhod sa harapan niya. At sinabi, siya ay tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Sinabi ng Panginoon, Jesus. At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi isa lamang ang Diyos. Hindi
sinasabi rito na hindi mabuti ay si Jesus. Sinasabi po rito na ang Diyos lang ang mabuti at pinahayag dito na si Jesus ay siya yung Diyos anak. Ayan, ano? Gawa nung panahon na yon ay siya ay nangangaral bilang hindi siya kinikilala na Diyos. Pero dito ay sabi pa ay nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang sumaksi at sa di katotohanan, huwag kang mandaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Dito po inihayag ng Diyos na sundin niya itong mga utos na ito, yung second half ng Ten Commandments. Ang sagot po ng kabataang ito ay, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito'y aking ginanap mula sa aking kabataan. Alam niyo po, alam natin na ang mga kabataang Jewish noon ay tinuturuang ma-memorize ang Bible, ang Old Testament. Ayan, ano. Kadalasan ganon ang mga gawa ng gusto nilang mapag-aralan itong ang Bible, pinakabisado nila. At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo, yumaong ka, pagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Ito ay mga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple. Sinabi niya sa kanyang mga fishermen na mga disciple, iwanan niyo yung inyong lambat, sumunod kayo sa akin, at kayo ay mangingisda ng mga kaluluwa. Ayan. Gayon din ang pag-ibig ng Panginoon dito sa kabataang ito. At sinabi niya na siya ay datapwat siya ay nahapis sa sabing ito. At siya ay yumaong namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming mga pag-aari. Marami siyang pera, marami siyang pag-aari. Kadalasan tayo po ay pag sinabihan kayo na, sige, ikaw ay mayaman, sumunod ka sa akin, di ba po masaya? Meron ka ng kayamanan, susunod ka pa sa Panginoon. Pero kadalasan po, itong ating kayamanan, itong ating mga yaman ay maganda. Pero yung nagagawa nitong kayamanan na to ay siya ay naluklok, siya ay isang ruler, siya ay maraming ari-arian. Kadalasan po yung nababago yung ating mga ugali pag meron na tayong mga bagay na ito. At lumingat si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. Ibig sabihin, kung uunahin natin ang Panginoon, iaalay natin sa Kanya yung ating mga offerings, yung ating mga panahon. Ito po ay hindi kawalan sa atin, gawa ng ano po ang pangako ng Panginoon.
at ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kumisan sakripisyo, kumisan iniisip natin ay galing ako sa hirap. Ngayon lang ako angat-angat, nakakaginhawa. Pero hindi natin alam na maraming kapamaraanan ang kaaway ng Diyos, ang kasamaan. Marami siyang mga gagawing kapamaraanan para mailayo tayo sa ating Panginoon. Ayan. Ito po ay mga dalawang kasaysayan na meron tayong sitwasyon na tayo ay naghihirap, kagaya nung balo. Pero inuna niya ang Panginoon. Inuna niya ang Diyos, kaya siya ay pinagpala. Namatayan siya, nagkasakit ang anak, nabuhay ang kanyang anak. Subalit, itong minamahal ng Panginoon na isang kabataan na lumapit sa kanya, malungkot na umalis at hindi niya kayang bitawan. Palagi ko yung yaman, yung kanyang mga ari-arian, hindi niya kayang bitawan yung mga possession niya. Kadalasan tayo, ang hindi natin mabitawan yung posisyon, yung ating mga posisyon. Ano ba yung status natin sa buhay? Inuuna ba natin yung ating posisyon sa community? Inuuna ba natin yung ating mga posisyon sa ating mga companies? Ginaganahan tayong sa araw-araw na merong tumitingala sa atin. Subalit, ang sabi ng Panginoon, ialay mo ang lahat na sa iyo at unahin mo siya at ikaw ay kakaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa po mga kapatid, tayo ay makapamili. Tayo ay makakapamili na kung ano ang uunahin natin. Uunahin natin ang Panginoon para lahat ito ay idadagdag niya sa atin. Hindi siya magkukulang. Maaring kagaya na yung mga sitwasyon na dinaranas natin. Ako personally, nagkaroon ng personal prayer, gawa ng mahigpit na pangangailangan sa ating Panginoon. Ating ipagpasalamat na ang Diyos ay gumagawa lahat ng mga kapamaran na inaakay niya tayo na lumapit sa Kanya. Binibigyan niya tayo ng mga karanasan para hindi tayo makalimot sa Kanya. Nawa ito ay maging aral sa atin gabi ito at maging inspirasyon natin sa ating pamumuhay Kristiyano. Good evening po. Maraming salamat. Meron po tayong ilang mga prayer requests. Teka, iaano ko lang po. Nasaan na ba? Hindi ako maka-open ng chat. Pero kanina na-flash sa akin, may prayer request. Kung meron pa po bang magdadagdag sa ating mga request. Unang-una po, ating ipanalangin ang church na magkakaroon ng communion sa Friday. Yan po. Ipag-pray natin po ito na tayo ay magkaroon ng renewal ng ating sa Friday, pangungunahan to ni Pastor. Ayan, patuloy natin pag-pray sa ating mga personal prayers, sa ating mga family prayers. Patuloy po natin ipanalangin tong mga kapatid natin sa 160. Na brought up na gumagawa ang kaaway sa kanilang mga araw-araw na pamumuhay. Panalangin natin sila na sila ay tumibay at anuman ang kanilang dinaranas,
Alam natin na ang kaaway ay gagawa ng mga daan para sila ay discourage. Pero ang ating Diyos, pag uunahin natin siya, ay ito ay kanyang tutugunan ng ating mga request na prayers para sa kanila. Meron pa po ba? Pwede nyo pong prayers. Yung pong kay Sister Marlene, nabasa ko po kanina, patuloy natin panalangin siya. Ganun din ang kanyang family. Kaya din po yung ipag-pray natin tong family ni Sister Aileen. Siya po ay nakakatuwa na nagagamit siya ng church, naglilingkod sa Panginoon, at patuloy natin panalangin tong pamilya na to. Magpe-pray na po tayo. Meron pa po bang prayer request? Sige po, tayo ay mananalangin na. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, ang luklukan ay nasa mga langit. Kami po'y sa mga sandaling ito, nagpapasalamat sa inyong pag-akay sa amin na sa inyo ay dumulog upang kami ay sumamba sa inyo sa pamagitan ng Panginoon Diyos. Salamat po sa patuloy niyong pag-akay sa church, mga gawain, mga gawain na magpapasigla sa iglesia. Amin dinadalangin, Panginoon, nawa ang mga liwanag na ito ay patuloy niyong gabayan, patuloy niyong pagpalain na marami pa ang maakay sa inyong paanan. Aming idinadalangin, Panginoon, ang mga kapatiran, ang bawat pamilya ng iglesia. Aming inilalapit ito, Panginoon, na kami po ay akayin sa isang relasyon sa inyong Holy Spirit at aming maidulog sa panalangin ang iglesia, ang mga kapatid na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng comfort, na nangangailangan ng dalangin. Alam niyo po ang aming mga kalagayan. Alam niyo po ang mga needs ng mga kapatid. Subalit, Panginoon, alam namin na ninanais niyo na ito po ay isamo sa inyong harapan. Amin pong inilalapit ang bawat isa na patuloy niyong bigyan ng masiglang espiritual na pamumuhay para maging liwanag sa sanlibutan ng kadiliman. Panginoon Diyos, tangi po namin ilalapit ang mga kapatid sa 160. Itong mga kapatid na ito, Panginoon, ay alam namin na daranas to ng mga pagsubok, subalit naandyan kayo, palakasin sila. Palakasin ang iglesia, Panginoon. Ma-inspired sila sa mga gawain ng iglesia. Sa darating na Vesper Communion Service, Panginoon, amin silang idinadalangin na sila ay pag-participate at maranasan nila ang init ng inyong pag-ibig. Panginoon Diyos, ang bawat family na ito sa 160, nawa sila ay gabayan, pagpalain, at itong munting liwanag na inyong itinanim sa dakong yon ay magningas at marami pa ang maakay sa inyong paanan. Panginoon Diyos, naghihiling ang bawat isa, si Sister Marlene at yung iba pang mga kapatid na nakararanas ng mga karamdaman o anumang problema sa buhay. Panginoon, inilalapit namin ang bawat isa sa inyo. Na nawa ang kagalingan, nawa ang pagpapala nagmumula sa inyo ay makamtan ng bawat isa at patuloy na makapaglingkod sa inyong paggawa. O Panginoon Diyos, anuman ang hindi po namin nababanggit na mga panalangin, kayo po ang nakakaalam.
Gayun din po, Panginoon, aming nilalapit ang pamumunuan ng district sa kabubuan ang inyong iglesia. Sa malapit nyo ng pagdating, Panginoon, awa, sama-sama kaming masumpungan na gumagawa, naglilingkod, upang marami pa ang maabot at maakay sa inyong paan. Salamat, Amang Banal, sa gabi ito ng panalangin. Aming pinasasalamatan, Panginoon, na sa malapit nyo ng pagdating, walang mawaglit, kundi ang lahat ng inyong mga anak ay makapiling kayo sa inyong pangalawang pagdating. Ito po ay aming pinasasalamatan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. To close our worship, shall we sing Anywhere with Jesus? Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere He leads me, this world below. Anywhere without Him there is joys within. Anywhere with Jesus I am gonna find. Anywhere, anywhere, fear cannot go. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere with Jesus I am not alone. Other friends may feel me, He is still my own. Though His hand will lead me over dreary ways. Anywhere with Jesus is my house of grace. Anywhere, anywhere, fear cannot go. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere with Jesus I can go to sleep. When the gloomy shadows round about me creep, knowing I shall wake and never more to roam. Anywhere with Jesus will be home, sweet home. Anywhere, anywhere, fear cannot go. Anywhere with Jesus I can safely go. Let's pray po. Patuloy po kami, Panginoon Diyos, na lumalapit sa inyo sa gabing ito. Aming pinasasalamatan, Panginoon, ang inyong pagpapalang ipinagkaloob sa gabi. Aming dalangin, nawa kami ay bigyan nyo ng magandang patulog. Ingatan po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, ang inyong mga salita ay manatili sa aming mga puso, magamit namin sa pamumuhay naming espiritual. Ingatan niyo po ang iglesia. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Brother Joe. Thank you, Brother Joe.